po ang ginagawa po natin ngayon. Kaya nawawala ng karangalan pati mismo ang Diyos na sinasampalataya ng itinuro ni Brad Eli. Self-serving masyado yung ginagawa ng MCGI ngayon. Pabayaan mo yung tao na mag-testify for us. Magsalita ng karangalan para sa atin. Basta ako nanonood lang, PM nyo ako pag need nyo ng kondo. Wala po akong pambili ng kondo eh. Ano lang po ako, bahay kubo, okay na po ako. Hindi ko naman po kailangan ng kondo. Yun, meron pa akong alam. Meron pa akong nalaman, biro mo, sa royal family. At saka hindi yun. Ako mismo nasaksihan ko yun, nagkaroon sila ng misunderstanding dahil merong kondo si Brother Eli sa isang prime sa Clark, sa loob po ng Clark. Noong naiayos, noong kapatid, nagkaroon siya ng disappointment dahil merong nag-take over bigla. Yun. Hindi ako mababanggit ng mga names kasi technicalities. Alam ko naman yung mga yan. Ang binabanggit ko lang yan. Imbestigahan niyo yung ng Middle East at saka ng Singapore, ng Australia. Imbestigahan niyo yung mga yan. Hindi ba totoo, Brad Efren? Sige, Brad Efren, pasinungalingan mo ngayon. Hindi ba totoo, Efren Baking, na nakiusap ka doon sa kapatid na merong company sa Pilipinas na pasweldohan ka, isama ka sa payroll nila, na ngayon, hindi ko lang alam na kung pinapasweldohan ka pa nila ngayon. Kasi, di ba, tinanggalan nyo na nga sila ng destino. Ang sweldo, 45,000 a month, na wala naman kayong ginagawa. Hindi ba yun? Hindi ba tahasan na inhustisya yun? Wala ka namang ginagawa sa nila? Sa kumpanya nila, pero sumasahod ka. Kaya nakakalungkot po yung nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon dyan sa MCGI. Pero natutuwa ako, merong mga kapatid na mga naninindigan talaga. Sabi nung isang kapatid na tumawag sa akin, talagang hindi niya ako tinantanan hanggat hindi niya ako makausap. Brad Badong, sabi niya ganyan sa akin. Bakit po pilit ka nilang pinapablock? Yung pumanggagawa dito, sabi niya ganyan, i-block ka daw po. Sabi ko, bakit nyo ipapablock si Brad Badong? Kilala ko yan. Mabuting kapatid yan, mabuting tao yan. Kaya yung pong mga kapatid na nadistinuhan ko, hindi nyo po yan mapapaniwala. Lalo na yung mga nasa Pilipinas. Kasi yung pong mga kapatid na dinistinuhan ko sa Pilipinas, ginagastusan ko po yan. Nakita po nila. Kasi nakita ko po yung pagmamalasakit ng ng kapatid na Eli sa mga kapatid. Kaya, yung po yung naitanim sa puso ko at isip na ang kapatid kailangan gastusan yan. Ipagmalasakit. Kasi ang kapatid, ang kasing halaga ng kapatid ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya yung meron akong kasama kay Brad Eli, nadidismaya siya. Sabi niya, nadidismaya ako ngayon, sabi niya ganyan. Bakit? Sabi ko, kasi biruin mo na parang napakadali na lang kay Brad Daniel na baliwalain at itapon yung kaligtasan ng mga kaluluwa natin. Biruin mo, dekada tayong naglingkod. Sinakripisyo natin yung future natin para sa kanila, sa gawain, dahil sa pananampalataya na yun ang ikapagiging dapat natin. Bakit ngayon ayaw nyo sa iglesia? Go ahead, make my day. Anong ayaw sa iglesia? Magtatanong ka lang, ayaw na kaagad sa iglesia. Di ba? Utos naman ng Diyos yun sa Biblia eh. Magtanong kayo sa mga saserdote. Kaya nga, tungkol sa kautusan. Yun, malinaw yun, nasa Biblia yun. I-search nyo po yan, i-google nyo. Magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Bakit ang saserdote ngayon ayaw magpatanong tungkol sa kautusan? Tapos, syempre nga naman,
Nung pandemic, ano pa eh,